Video ni na Mark at saka ni Kath mga kasembreros, fake or edited or AI nga lang ba? At saka itong si Alden ay may mensahe para sa bagong kasal mga kasembreros. Unahin ko ito mga kasembreros, itong ating isa sa mga minor items lang mga kasembreros. So si Alden po ay nabalita hindi lang sa ABS-CBN or sa Manila Standard or Manila Bulletin na feature mga kasembreros, no, yung kanyang kawang gawa or yung kanyang, hindi naman kawang gawa, it's his responsibility and taxpayers responsibility in general, no, sa lahat po ng nagbabayad ng buwis, no, kagaya natin mga kasembreros na kahit na piso-piso ay may binabayarang buwis mga kasembreros. Na-feature din siya sa Radyo Pilipinas, no, 7 hours ago. Sabi dito ay isang tunay na lodi pagdating sa pagiging responsableng mamamayan. Pinarangalan ng aktor at entrepreneur na si Alden Richards bilang isa sa mga most outstanding individual taxpayers na sa ginanap na 2026 South Luzon Cluster Tax Campaign kick-off ng BIR. Kinatawan ni Alden ang Revenue District Office number 57 West Laguna. Ayon kay Alden, mahalaga para sa mga public figures na maging ehemplo sa pagbabayad ng tamang buwis sa tamang oras. It is our moral and legal obligation as Filipinos and one way of helping the community through nation building. Saludo kami sa iyong katapatan at pagmamahal sa bayan, Alden Richards. So 7 hours ago ito pinost ng Radyo Pilipinas. Tapos si Alden naman nag-post sa kanyang Instagram story ng kanyang outfit, no, doon sa Stars on the Floor mga kasembreros nung Sunday na episode nila. Ito po ay post ng Studio 24C, tapos nirepost ni Alden sa kanyang Instagram story mga kasembreros, na kung saan niya ay naka white na jacket or dirty white jacket at saka white shoes ang inyong phenomenal box office cinema king na may hawak na mikropono mga kasembreros. Naka dark na pantalon siya phenomenal box office cinema king. So yun po, no, and ewan ko lang bakit ngayon lang niya pinost mga kasembreros. Siguro ay sobrang busy talaga ni Soy P mga kasembreros, kung kaya ay ngayon lang niya pinost itong kanyang OOTD outfit of the day mga kasembreros sa Stars on the Floor nung Sunday. Tapos isa sa mga major items natin mga kasembreros, in-interview pala si Alden, no, ng isa sa mga siguro videographers or doon sa may venue sa kasal nga ng Kim Emerald mga kasembreros. So ang mensahe niya dito ay of course best wishes sa bagong kasal. Tapos kung kailangan nyo kami ay isang tawag or isang ano lang ay darating daw si Alden mga kasembreros. Grabe, no? Pero in reality mahirap to, no? Kasi pag isang tawag lang or isang isang call lang ay nandyan agad mga kasembreros. Medyo mahirap gawin ang gantong responsibility mga kasembreros. Sabi niya, congratulations, best wishes, mahal namin kayo or mahal ko kayo, sabing ganoon. Tapos isang tawag niyo lang ay parang andun na kami, parang ganoon mga kasembreros. So ito po ay hindi ko mabasa yung nakasulat na pangalan nung sa microphone mga kasembreros. Mahal namin kayo, pag kailangan nyo kami, isang tawag lang kami, sabing ganoon ni Alden. So mamaya i-play ko itong mga kasembreros, no? And then ito, next item natin mga kasembreros ay ito na yung video ng pagpasok mismo ni Alden doon sa OWA na ginawa nilang shoot mga kasembreros. So Office of the Workers or Overseas Workers Welfare Administration mga kasembreros. Kasi yung video na finlash natin kanina sa unang vlog for today, March 5, ay yung in-accommodate lang si Alden mismo at saka binigyan ng instructions ng isa sa mga staff doon mga kasembreros. So andito sina Mama Ten of course at saka sina Leysa mga kasembreros. Ito yung mismong pagpasok niya. Ang tangkad ni Alden, no?
Pag ordinary mga tao yung kanyang kasama ay sobrang tangkad nga talaga niya kasi nga 5'11 ang height niya. Pero pagkasama niya na sina Will Dasovich at saka sina Nico Bolzico, ayan, nagmumukha na siyang totoy. Kasi ang tatangkad rin nila mga kasembreros. So, yun po. Ito yung pagpasok ni multimedia star Alden Richards sa OWA. Hindi ko lang alam kung saan yung OWA office. So, ito pala ay nasa Pilipinas, no? Hindi sa ibang bansa mga kasembreros. Talagang very active si Alden. So March 5, sobrang punong-puno ang schedule niya mga kasembreros ngayong March. Titingnan na lang natin kung ano ang kaganapan sa birthday ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Tapos, next item natin, na-feature dito, yung sinabi ni Alden nung time na grabing depression nga na-feature siya dito ng preview.ph 4 hours ago mga kasembreros. Sabi niya dito ay Alden Richards gets candid about hitting rock bottom at the height of his success from Pulang Araw to Hello Love Again. Tapos picture ni Alden dito mga kasembreros, no? Yung sa bench niya to na damit mga kasembreros. Naka varsity jacket si Alden dito if I'm not mistaken. Tapos, pero ito yung kanyang mental health struggles, yung depression and so on mga kasembreros. Hindi ko na alam kung bakit 7 hours ago, na-repost lang siguro ng preview.ph mga kasembreros. Kasi nga ay na-recall lang siguro nila. No? Akala ko nga ay bago na sinabi ni Alden. Pero ito po ay nung time pa ng kanyang interview sa 24 oras na sinabi niya na parang pinakamalalim sa lahat, pero may pinakamalalim pa na rock bottom. Grabe, no? Doon ka na-realize na kahit malingkod ng Panginoon, dito masabi talaga na hindi perpekto ang tao. Kahit sabihin pa natin na sikat tayo, mapera tayo, we have a loving family, hindi tayo perpekto. Kaya may mga personal struggles tayo mga customers. Iba-iba nga lang. So, ganon siya mga kasembreros, no? Tapos, pero no, we're thankful na matagal na naka-recover or naka-recuperate si Alden Richards, mga kasembreros. We're continue praying for mental health, sanity and stability and strength ng mga kasembreros na nagmumula sa Panginoon. Tapos, 9 hours ago, na-post ni Tita Long Gumatay si Kath, no? Dito sa kanyang Summon Someday na recent taping. Maybe naghihintay ng actual take si Miss Catherine na namin, no? Miss KA ka namin. Miss ka na namin, Catherine. Sabing gano'n ni Tita Long Gumatay. So, 9 hours ago ito, na-post ko na kanina yung mismong video nito mga kasembreros. Na yun, nag-shoot sila sa Cainta Catholic College pala. Na yung, dito yung pangalan ng school na kung saan nga ay nag-shoot ang Summon Someday mga kasembreros. So baka ano na lang ito, post-production or patapos na yung kanilang shooting mga kasembreros ng Summon Someday. So hindi ko lang kung ilang episodes, baka mahaba-haba itong episodes na kanilang ginagawa mga kasembreros. So tingnan na lang natin, no, mga susunod na pangyayari. Tapos, sige, major item tayo. Nagimbal na naman ang social media world mga kasembreros dito nga sa Spotted sina Mayor Mark Alcala at saka si Kath. Ang kasi rin dito ay usually nagmamask, no, si Kath mga kasembreros. Post nga rin dito ng isang Facebook page 13 hours ago, spotted again Mayor Mark Alcala and Catherine Bernardo were seen together in new TikTok videos sparking buzz online. Ang dalawang ko dito na peke siya, na dalawang 50-50 ako dito na maniniwala. Ang dalawang puntos ko dito, yung sapatos, pareho na naman dun sa may yung sapatos si Catherine, pareho dun sa may unang video nila na spotted. Yung parang sapatos na pang estudyante, no, na tapos may medyas, mga kasembreros. Tapos
yung yung audio. Hindi mo kasi dito, ang audio kasi lahat, as in lahat, no, i-scan ko sa TikTok, lahat. Walang audio. Ang music background, lahat mga kasembreros. So dito ko parang maniniwala ako na hindi na totoo. Although the texture, no, yung texture ng mga characters dito. Kasi pag may boses sana na kunwari mga tao mismo doon na naglalakad, nagpapa-picture. Kasi iba kasi yung dating kapag may audio mismo. Lahat kasi, no, kahit kayo pag nag-scroll kayo sa TikTok tapos search yung Kathryn Bernardo, Mark Alcala, ang lahat ng doon, may mga music background. May tugtog ng ganto, ng ganyan, may music background ng ganto, ng ganyan. So, yun sana yung hinahanap ko na mga kasos. Pero kayo po, no, yung texture kasi parang totoo talaga siya. Pero sa akin na ito I'm not forcing you to agree with me mga kasembreros. So, kasi may isa rin dito, picture din nila mga kasembreros, in-edit din na magkatabi. Kasi, dito na parang akala mo ay totoo, pero hindi pala mga kasembreros. Pero yun, siguro pag ako dito ay 50-50 mga kasembreros. Pero I'm not forcing everyone to agree mga kasembreros. Sana minsan invite ni Mayor Mark Alcala si Kath dun sa dito sa basketball nila or dun sa municipality niya or so on mga kasembreros, no? Or sa city niya mga kasembreros sa Lucena. Sana ganun yung gawin niya, no? Kagaya dati kay Daniel Padilla na kapag nag-basketball sila ay nanonood si Kath mga kasembreros. So sana ganun yung gawin niya na para mas lalong kapanipaniwala mga kasembreros. So yung picture dito na isa ay akala mo totoo pero edited mga kasembreros. Pero kayo kung maniniwala kayo, no, mga kasembreros, ako dito ay 50-50. So yun po, pero yun nga, no, I'm not forcing everyone to agree mga kasembreros. Tapos next item natin, si Alden na feature din siya, no, sa Bilyonaryo News Channel or BNC, yung kanyang pagiging huwarang taxpayer nga or one of the most valuable taxpayers mga kasembreros. Nagulat ako kasi di ba ang BNC ay parang lang din yan, parang isang network na malaki. 14 hours ago, actor and entrepreneur Alden Richards was named one of the most outstanding individual taxpayers during the 2026 South Luzon Cluster Tax Campaign. So individual siya kasi nga hindi siya kumpanya. Magkaiba rin yung McDo niya, yung mga restaurants niya or mga companies doon sa mismong cluster ng dito South Luzon sa Calamba, Laguna yung kanilang yung kanilang yung kanilang venue dito. So baka doon lang siya sa Luzon or South Luzon cluster mga kasembreros. Laguna, Cavite, Tagaytay, Batangas, ano pa ba yung nandoon mga kasembreros. Basta sa mga southern part of Luzon mga kasembreros, Cavite, Laguna, Batangas, Tagaytay. So yun yung basta alam niyo na alam niyo na mga kasembreros yung ibig kong sabihin. Tapos ayun, last item natin mga kasembreros, nag-post dito, no, isang Kath din admin din siya, hoping, no, and praying mga kasembreros ng tandem na Kath din ulit mga kasembreros. So ito yung picture nila na nasa Hello Love Goodbye pa mga kasembreros, no, na Kath and Alden, na kung saan ay naka-block pa sila. Premiere night ito. Si Elisha Pulin, 7 hours ago ang hinihintay ng mga netizens. #Kathden. Ang daming likes, so 596. 7 hours ago pa lang niya pinost mga kasembreros. So naka-block dito pareho ang Kathden. But this was again during Hello Love Goodbye mga kasembreros. Hindi pa ito pala yung premiere night. Promo, parang mall tour yata nila ito mga kasembreros. Hindi pa siya yung premiere night kasi yung premiere night nga nila ay naka-brown sila pareho. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items. Play ko itong video na isa, maikli lang siya mga kasembreros. Tapos ang word of God ay pakinggan natin na sobrang mahalaga
sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Congratulations, best wishes, and mahal namin kayo. Pag kailangan nyo kami, isang tawag lang kami. Grabing power ng ating Word of God, mga kasambreros. Ang title natin ay Sinulat ng Espiritu. 2 Corinthians chapter 3 verse 3, Apostle Paul speaking, "Clearly you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God." Grabe ito yun, no? Not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. Grabe mga kasambreros, no? Sinulat ng banal na espiritu ng buhay na Diyos. So, kinumpleto talaga ni Apostle Paul dito mga kasambreros, no? Yung kanya sinabi na tayo po ay mga liham. Ang epistle po mga kasambreros ay liham, no? Or letter. Old English term ito for letter, no? You are an epistle of Christ ministered by us. Ibig sabihin si Apostol Pablo dito at ang kanyang mga kasamahan ang nagminister. No, sila po yung ginawang guro, tinawag ng Panginoon mga kasambreros para po magturo ng magandang balita or gospel para sa mga taga Ephesians or Corinthians mga kasambreros. So sa ating buhay, tayo po ay nakakaranas minsan ng ng pighati ng problema, no? May mga times din na parang pinagsakluban ka ng langit at lupa kapag kaliwat kanan yung problema na ating pong na-encounter. Okay? Pero ang salita ng Panginoon, nandyan lang yan mga kasambreros. It's just a matter of you taking time, giving time, sharing time mga kasambreros sa pagbabasa ng salita ng Panginoon na talaga namang forever, powerful at amazingly working sa buhay ng bawat isa. Hindi naman siya makakapag-work mga kasambreros ang salita ng Panginoon kapag hindi po tayo available. Okay? Kapag hindi tayo paparatid busy sa ating mga daily agenda, busy sa trabaho, busy sa bahay, busy sa eskwela, busy sa ganito, sa ganyan, sa ganito, sa ganyan. So imagine niyo, so kung parati tayong busy tapos hindi tayo kumain. Okay? Sige, trabaho lang tayo ng trabaho, tapos hindi tayo kumain mga kasambreros. Ano yung mararanasan natin? Ano yung kahihinat na natin? So, syempre, manghihina tayo because hindi tayo kumain, di ba? So, ganun din po yung ating spiritual life. Ganun din po yung ating kaluluwa, yung soul natin, yung spirit natin mga kasambreros. Kapag hindi po tayo nagpakain ng banal na pagkain mga kasambreros, which is the Word of God, manlulupaypay, manghihina, magiging malnourished mga kasambreros. So imagine natin kung ganoon, no, yung mangyayari sa atin. Okay? So kung tayo ay sobrang busy, kahit na sobrang busy tayo, ay nakakapaglaan pa rin tayo ng panahon para kumain, di ba? So ganun din dapat ang gawin natin sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, because you're not just reading a book. Okay? You are feeding your soul as well mga kasambreros. And apart from that, nagkakaroon tayo ng wisdom, nagkakaroon tayo ng dunong or kaalaman mga kasambreros kung ano ang dapat gawin, ano yung kalooban ng Panginoon, ano yung word of the day, ano yung pagkain for today. So di ba sa araw-araw natin may mga recipe tayo na, ito yung ulam natin yung araw, ganito yung ulam natin yung tanghalian, gantong umagahan, gantong na hapunan. So sa ating buhay, sa Biblia, ano naman yung kanyang instruction, ano yung kanyang turo, ano naman yung ulam natin at saka pagkain, food for our soul mga kasambreros, no, na ating mabasa daily. And ano po yan yung Word of God, yung Holy Bible, hindi po yan parang isang cake, no, na ihahain natin tuwing birthday lang. So ang salita ng Panginoon po ay daily food, kung kaya nga sinasabi na daily bread siya, no, kasi araw-araw dapat natin siyang kinakain. Kasi although hindi naman siya literal na mapapanis mga kasambreros, parang kumaga yung word of the day na dapat mababasa mo ngayon, kung hindi mo binasa, next week mo pa siya mababasa. So may mga times na ganun kunwari dapat yung parang naka-schedule na basahin niyo yung araw, yun dapat yung magagamit mo within the day. Okay, instruction for example ni Lord ay maging patient, tapos yun yung kanyang salita sa Biblia, tapos hindi mo binasa, tapos yung araw na yan tinest yung patience mo. So dahil hindi ka nakabasa ng Word of God about patience, so nadali ka, naging impatient ka, or naging bugnutin ka at that day, in that particular day mga kasambreros, kasi nga hindi mo binasa yung word na para sa iyo mga kasambreros. For example, forgiveness, no, yung dapat na
toka na babasahin mo sa Holy Bible sa araw na yan ay about forgiveness. Tapos hindi mo binasa, so naka-encounter ka ng karanasan, no, ng situation sa araw na yan about forgiveness na kailangan pa lang dapat magpatawad and so on. So kung hindi mo na recall, hindi ka nakapagbasa ng salita ng Diyos and that sa araw na yan. So wala, no, parang madali kang mahina ka kasi hindi na feed, hindi mo napakain yung iyong kaluluwa, yung ating inner being, mga kasus, yung ating spirit of the Word of God. So dito, going back no, sinulat ng Espiritu, mga kasembreros, ayan, nag-highlight ito ng ng katotohanan ng ating identity, no, kung sino tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, mga kasembreros, kay Kristo. Okay, nire-remind tayo ni Apostle Paul na nilalarawan niya ba yung mga believers, mga kasembreros, as living letters or epistles that demonstrate the work of Christ through sa ating buhay. Kasi tayo po ay mga vessels, no? Tayo po ay mga instrumento ng Panginoon. Kumaga pa, kapag nabasa natin yung Holy Bible, tapos ginagawa natin, so nagiging walking Bible tayo, mga kasembreros, walking testimony of God's goodness, God's gospel, God's good news, God's greatness, God's love, God's mercy, God's compassion, God's forgiveness, and so on, mga kasembreros. So ganun po siya, God's peace, no? Marami, God's immunity. So kung ano yung character ni Lord Jesus Christ, tapos ginawa natin, so parang tayo yung naging model ba, naging instrument, mga kasembreros, ng salita ng Panginoon at ng kanyang character. So parang ganoon siya, hindi lang gaano napipicture out ng tao, kasi pag babasa-basa ka pa ng Biblia, banal-banal ka pa, so minsan ganoon yung naririnig natin, no, kapag hindi, parang dati ay ganito tayo, tapos parang nagbago tayo, no, na sumunod tayo sa Panginoon. So parang yung mga tao, yung impression nila, ano kaya nakain ito, ano kaya nangyari dito, no, mababaliw na yata ito, no? basa na siya ng Biblia. So ganoon minsan yung experience natin, and lahat tayo ay nakakaranas po ng ganyan, mga kasembreros, no, sa ating buhay. Hindi lang isa, hindi lang ikaw, no, lahat po tayo, mga kasembreros. Pero kapag alam nila at nakita nila na seryoso ka sa pagsunod kay Lord Jesus Christ, ay maintindihan naman nila yan sa huli, mga kasembreros. And of course, no, if you become a blessing, ang tao kasi, kunwari ikaw, isa kang anak, tapos nagtatrabaho ka na, tapos nagiging blessing ka sa magulang mo, sa kapatid mo, and so on, tapos may faith ka sa Panginoon, so sila maniniwala because you support them, you help them, you love them, you understand them, no? Maniniwala sila, mga kasembreros, of the grace, blessings of God, mga kasembreros, because nakita sa buhay mo na you are also a supporter, no, sa family. So isang way kasi yon, mga kasembreros, na mawiwin mo sila, na mapapaniwala mo sila na totoo ang Biblia, because you yourself ay nagiging kind, no, at nagiging supporter nga sa loob ng pamilya. So isang way yon, kung you bless them because you are being blessed by God. So mas lalo silang mapapaniwala, mga kasus, na totoo nga ang salita ng Panginoon kasi siya mismo ganito, ganyan. Unlike conventional letters that are written with ink and found on paper, these living letters are written by the Spirit of God directly onto the hearts of believers. This seems to suggest that our lives are not just meant for ourselves, but are indicative of a greater story that reflects the love, grace, and transformation found in Christ. So kagaya na mention natin, mga kasembreros, tayo po ay living testimony. Kapag nabasa natin ng ganito, dapat ina-act out natin, mga kasembreros, para tayo po ay kapanipaniwala. And the Bible itself, no, ay para hindi sila matisod ba na sabi sa Biblia tapos ganito pala yung ugali niya, so hindi yun kapanipaniwala. So parang ganun ba? This notion of being living letters is Paul's way of explaining how blessings and knowledge of God no longer exists in a vacuum, nor do they remain confined to the pages of Scripture. Instead, they are demonstrated through our lives. Our deeds, actions, and how we treat others hold significance, showing God's love in real and tangible ways. So, kagaya nung na-mention natin, mga kasembreros, na yung yung salita ng Panginoon, yung kanyang goodness, yung kanyang love, yung kanyang grace, yung kanyang forgiveness, yung kanyang patience, yung kanyang lowliness, yung kanyang gentleness, yung kanyang kindness, faithfulness, and so on, ay hindi siya nanatili doon. Bagkus yung mga Ephesians, yung mga mananampalataya sa Ephesus, mga kasembreros, kagaya na sinabi ni Apostol Pablo, ay nabubuhay ba, no, through the actions of these believers. So hindi lamang sila nanatiling sulat na
sinulat kamay ng tao o ng tinta o ng ink mga kasembreros, kundi sulat na mismo ng banal na Espiritu, because the Spirit of God, the characters of God mga kasembreros, or the fruit of the Holy Spirit is residing sa kanila, or nakikitaan sila mga kasembreros ng ng ganong ugali na as indicated or as instructed by God mga kasembreros through the characters of the Lord Jesus Christ. Furthermore, the idea of the Spirit writing on our hearts signals a shift from adhering strictly to laws towards fulfilling God's commandments through love and compassion. The Holy Spirit guides us, creating a transformation that can be witnessed in our actions. This change is something others can observe, read, and respond to, making believers as distinct representatives of Christ's message. So, yun ang nasabi natin kanina mga kasembreros, na kumaga pa yung laws, yung scripture, yung Holy Bible, kapag ginagawa natin mga kasembreros ay natatransform na ma-witness ng ibang tao sa pamamagitan ng ating mga actions or ating mga gawa. So pag nakita nila na ganito, patient siya, Kristiyano siguro ito, ito mapagpatawad, ito maawain, ito kind, no? So ganun siya. This change, sabi dito, pwede sila ma-observe ng ibang tao, mababasa ng ibang tao, no? Yung ating actions, mababasa nila, at saka pwede sila maka-respond na ganito, ganyan. So distinct tayo because we are representatives of God's message. So yun ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo. Kasi nga, tayo po ay mga mananampalataya ng Diyos. Alright, sinama sa Word of God, no? Ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka characters ng ating Panginoong Jesus mga kasembreros as believers of Him. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.